Ito, pinangunahan po ni Senadora Amy Marcos ang isang pandinig sa Senado upang imbestigahan yung pangyayari dito sa likod ng pagkakaaresto kay Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Magandang gabi po, magandang hapon at magandang umaga sa inyong lahat sa mang dako ng mundo kayo naroon. Welcome po sa Friendly Talk TV. At humingi na rin po ng pabor na pag-like, share and subscribe ng YouTube channel natin Friendly Talk TV. Maraming salamat. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay itong nangyari kanina ng Senate hearing. At ito po ay para sa akin isang kangaroo Senate hearing po ito dahil pinangunahan ito ni Senator Amy Marcos at binapapan pa siya ng dalawang pro Duterte din na senador, itong walang kredibilidad na si Senator Peter Cayetano at si Bingoy Estrada. Ang kanila pong pakay rito ay imbestigahan yung nangyaring proseso ng pagkakadakip o yung pag-serve ng warrant na dinala si Digong doon sa Dahig sa Netherlands na tila walang nagawa itong mga kapanalig na ni Duterte, gaya na itong si Amy Marcos, yung kanyang anak na si Sara Duterte at yung mga ibang kaalyado ni Digong sa politika ay tila walang nagawa. Pero kung tatanungin natin ang mga nagpatupad nito ay tila nga naman naayon sa batas ang kanilang pinatupad ng pag-aresto. Yan po ang ating bibigyan ngayon ng reaksyon at komento. Bagamat tayo po ay hindi eksperto at hindi rin po tayo abogado, pero base po sa ating pagsasiliksik at pagbabasa na may kaugnayan po dito sa ating pag-uusapan ngayon ay at sa aking ding obserbasyon ay nakita ko na one-sided lang itong hearing na to na ginanap kanina. Okay, at ang kagandahan lang po dito ay pinagbigyan ng mga opisyales o tinugon ng mga opisyales ng Administrasyon Marcos itong pagpapatawag ng hearing ng Senado sa pamumuno nga po nitong si Amy Marcos. Hindi katulad po sa mga nakaraang administrasyon, ang tinutubulan po itong administrasyon ni Digong na kapag may mga pinapatawag na hearing o may pinapatawag na ganitong klase ng investigasyon sa Senado ay piling-pili po at hindi pa nga minsan pinapapunta o hindi dumadalo ang mga opisyal o mga yung tao ni Digong sa Senado para hindi sila mag-isa. Kung niyo pong matatandaan, meron pong pagkakataon na kailangang dumalo ang mga opisyal ng gobyerno ng panahon ni Duterte, ngunit hindi po sinipot ang Senado. Ngunit ngayon po ay talagang kailangan sumipot o ipresenta ng mga opisyal, lalo na yung mga opisyal na merong ugnayan dito sa pag-serve ng warrant of arrest dito kay Duterte, dahil pinalalabas ng kampo ng mga Duterte na hindi tama at tila para daw kung kinidnap etong si
silang nagawang pigilan ang aeroplano na ihatid doon si Digong sa Hague. Kung titingnan niyo po, kung papanoorin po natin itong Senate hearing, ay yung mga tanong po ni Senator Amy Marcos dito kay John Wick, kay Secretary ng DILG na si John Wick Remulla, ay puro parang tawagin na natin na hypothetical o yung hypothetical question. Sabihin na natin na may kaugnayan pero may gusto siyang tumbukin na ang ginagawa, ang mga tanong niya ay puro isang tanong na direktang parang inaakusahan niya na kaagad na may nilabag o merong pagpaplanong ginawa yung mga opisyal, lalong-lalo na itong DILG, Department of Justice, Department of National Defense, at itong National Security Council. Dapat po yan. At kasama na natin dyan ng PNP, si Chief of Staff General Marbil, at ang kanyang subordinate na si General Torre, yung CIDG, Major General ng CIDG na si General Nicolas Torre. Dahil si Nicolas Torre po ang na-assign na magsiserve at magbabasa ng Miranda rights kay Duterte nung siya ay dinakip dito sa may airport sa Naiya. May mga pagkakataon pa na itong si Senator Amy Marcos ay inuusisa na wala daw pong red notice, at meron pang yung red notice iba daw doon sa isinerve dito kay Duterte, at pinaliwanag naman ng Interpol na yung red notice at yung isang klase ng isinerve na nakalimutan ko lang kung ano po yung pangalan ng klase ng warrant na yon, ay sinabi niya parehas lang po ang ibig sabihin nun, dahil yung red notice ay yun po ay pinapakalat sa buong mundo na membro ng Interpol. Kaya yung isang klase ng warrant na nakarating dito sa atin sa PNP ay kasing tibay din o kasing halaga rin ng red notice. So parehas lang yun, dahil nga may warrant of arrest na inilabas ang ICC at humingi ng assistance sa Interpol. At ang Interpol ay agad-agad nakipag-ugnayan sa ating gobyerno, sa Philippine National Police at sa DILG, sa pangunguna ni Secretary John Vic Remulla at ni Police General Marbil. At yun po ang nangyari. Ngunit etong sa hindi ko maintindihan kung ano ang gustong palabasin netong kampo ni Senator Amy at netong si Jinggoy Estrada at maging eto si Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano, na ang ginawang pag-aresto dito kay Duterte ay illegal daw. Mantalang sinabi naman ni General Torre na ginawa lamang niya ang naayon sa batas dahil meron pa nga silang mga body cam, binasahan ng Miranda rights, at yung ginawa niyang yung sinabihan niyang gagamitan niya na ng puwersa ay dahil obstruction of justice na yung ginagawa ng mga kasama ni Duterte.
At mukhang in-splice pa netong si Senator Amy Marcos yung mga bidyong pinakita niya, yung pinresent dito sa Senate hearing. Parang talagang style ng mga DDS yung galawan nila. At anong ang akin pong tingin dito, ito si Senator Amy Marcos ay pinoprotektahan nito yung mga susunod pang masaserba ng warrant of arrest. Yung tinatawag ni Senator Trillanes na second wave ng warrant of arrest na manggagaling sa ICC, na posibleng kasama na dyan si Bato de la Rosa at itong si Bongo, at posible din itong si Sara Duterte ay mapabilang. Pero ang tiyak daw dyan ay itong si Bato, dahil nga po si Bato ang tinatawag na direct operation commander. Pagka inutos ni Duterte, si Bato naman po ang nag-uutos sa mga ground, okay, ng mga police na magpapatupad ng war on drugs. At ang partisipasyon naman dito ni Bongo ay si Bongo, sa kanya nanggagaling yung reward na hindi natin alam kung saan nanggagaling. Yung reward po na yon galing kay Duterte, galing sa funds na ang pagkakaalam ko ay yun din ang nakapaloob yan sa complaint o doon sa may sinampang kaso ni Trillanes dito kay Bongo at kay Duterte, dahil galing din daw po ito sa drugs syndicate, yung pera na ginagamit na pang rewards dito sa mga magpapatupad o yung susunod sa kanilang kautusan na pumatay ng mga suspected o yung mga tinatawag na na drug addict, drug pusher, maging ang iba pang klase ng mga kriminalidad gaya ng pag-i-snatch. Pag nahuli ng otoridad ay pinipuwersa nilang manlaban nang sa ganon walang maging dahilan para tapusin sila. At kung ito ay mababang uri, sabi ni Bongo, ang pinakamababang reward ay 25,000, at kung high profile ang mapapatay ay tila umaabot ng milyon ang reward money dito sa war on drug, tsaka dito sa kung tawagin nila ay Operation Tokhang. Okay, itong video na to na ating i-play ngayon ay ito para malaman po natin, magkaroon tayo ng kaalaman kung itong pinatupad ng pagdakip dito kay Duterte ay illegal ba o legal, natupad ba o nagawa ba ng kapulisan yung tamang pag-aresto, at hindi ba nalabag ang karapatan ni Duterte bilang isang Pilipino. Yan po ang ating bibigyan ng tinatawag rito, yung babalansehin natin. At dito po sa video na to makikita natin, dahil ito po ay reliable source, ito po ay galing sa News 5, yung kanilang kanilang punto rito sa pagkakadakip dito kay Duterte. Okay, sabay-sabay po nating panoorin bago uli natin bigyan ng komento. Esto at inilipad patungong International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasong Crimes Against Humanity. Ang tanong, legal ba ang pagkakaaresto sa kanya o mayroon nga bang nalabag na karapatan?
Noong Martes, March 11, inilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay Duterte. Ngunit dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, kinailangan itong dumaan sa ibang mekanismo. Dito pumasok ang the International Criminal Police Organization o Interpol. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumugon ang Malacanang sa Interpol bilang obligasyon dito. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Dahil dito, inaresto si Duterte paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong bandang alas 10 ng umaga. Ayon sa Department of Justice o DOJ, ang pag-aresto ay alunsunod sa lokal at international na pamantayan. Bukod dun sa ating pagiging member ng Interpol, no, na yun yung kumbaga naging entry point natin for implementing this warrant of arrest, isang batas na ginagamit natin ay yung Republic Act 9851. Ito yung act that punishes crimes against international humanitarian law. Tapos kung titingnan nyo itong batas na to, may portion doon na nakalagay na ang Pilipinas ay may option. Pwede niyang investigahin at i-prosecute ang mga krimen dito sa IHL tulad ng crimes against humanity, or pwede niyang ipaubaya sa foreign tribunal kung may kaso na nangyayari. At kung ipapaubaya man niya sa ibang korte, ang pwede niyang gawin ay pwede niyang i-deliver or i-surrender yung akusado dun sa korte na yun. At yun ang ginawa natin dito. Binasa kay Duterte ang kanyang Miranda rights ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Pero agad na nagpakita ng pag-aalinlangan ng kampo ni Duterte dahil hindi raw agad sinabi kung saan siya dadalhin. Iginiit ng kampo ni Duterte na dapat siyang dinala muna sa lokal na korte batay sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na ang isang inarestong individual ay dapat iharap agad sa isang otorisadong hukuman sa bansang may kustodiya upang suriin ang legalidad ng pag-aresto. Ngunit ayon sa DOJ, hindi na ito kailangang sundin dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC. May nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. May ilang legal expert na nagsasabing dapat na sundin ang prosesong itinakda ng Rome Statute dahil hindi naman partikular na nakasaad sa Article 59 na ito ay eksklusibo lang sa state parties, kundi maging sa custodial state base sa paragraph 2. Ngunit paliwanag ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng University of St. Lasal College of Law, hindi maaaring gamitin ng hiwalay ang paragraph 2 at paragraph 1 ng Article 59 dahil kailangan iugnay ang mga ito upang masiguro ang tamang interpretasyon at aplikasyon nito. Clarification lang po, Article 59, paragraph 2 naman talks about the custodial state, and we have to distinguish this from the state party under paragraph 1. Now, yung sa paragraph 1 po, a request shall be given to all the state parties. And then whichever state party shall have the person, ang makaka-aresto po sa person will now become the custodial state. So whichever state will acquire custody over the accused or the subject of the warrant of arrest, this is now the custodial state that is being referred to in Article 59. Yung paragraph 2 ng Article 59, it must be read in conjunction with the first paragraph which talks about a state party. Now, and you must understand that all the provisions of the Rome Statute are technically applicable only to member states. Unless may mga specific po doon na, for example, if you recognize the jurisdiction of the International Criminal Court voluntary, or if you sign a parang cooperation agreement with them, or either voluntarily or you are under the obligation pursuant to a UN Security Council resolution to cooperate with the court. So technically po, these are all talking about or referring to obligations of state parties. Dagdag pa ni Atty. Sarmiento, hindi nakapokus ang ICC sa legalidad ng pag-aresto, kundi sa mga irregularidad na kaugnay ng pag-aresto na maaaring makaapekto sa jurisdiction ng korte. Normally po in international law and before the International Criminal Court, they do not talk about the legality of the arrest.
They only talk about whether there were irregularities attending the arrest, and whether those irregularities were serious enough that they will affect or they will bar the exercise of the jurisdiction of the court. So hindi po yon ganun kasimple na basta sinabi mo may violation of the procedure under Article 59 na magiging illegal yung arrest, and then automatically it will lead to the dismissal of the case or the loss of the jurisdiction of the International Criminal Court. So it's not as simple as that. Sa ngayon, may iba-ibang pananaw sa legalidad ng pag-aresto ng ICC kay Duterte. Sa gitna ng mga argumento ng legalidad, may isang katotohanang hindi makukwestiyon. Hindi na muling makakapagsalita pa ang libo-libong biktima ng marahas na kampanya ng dating Pangulo. Para maging update, Sige po. Narinig po natin, hindi na makakapagsalita ang mga biktima. Ngunit meron pong mga crime watch citizen at yung mga human rights citizen group ang nagtulak netong kaso ng EJK at yung crimes against humanity, at ito nga po ay inassist ni dating Senator Trillanes at ni Congressman Alejano upang isampa tong kaso na to doon po sa The Hague sa Netherlands. At ito pong kaso na to, kung tutusin, ay nangyari pa to nung panahon pa nung si Duterte ay mayor pa lang ng Davao, at nung naging presidente siya noong 2016. Kaya naman noong 2017 ay doon na nagsampa ng tuluyan itong mga human rights advocate, at yun nga po si Senator Trillanes at si Gary Alejano, at natatandaan ko po noon ang kanilang legal counsel noon ay yung namayapa na ngayon na si Attorney Jude Sabio. Okay, so ang tanong kung naging maayos ba yung may patas bang sistema ng hustisya dito sa atin, kasi iginigiit nito ni Senator Amy Marcos bakit daw hindi dito isinampa. Kung tutusin, kung dito isasampa ng mga biktima yung kasong yan, ay mawawash out lang, at nagsubok ang mga biktima, ngunit binaliwala po ng administrasyong Duterte at hindi po pinansin. Maging yung mga collateral damage na namatay o yung mga nadamay lang, mga bata at kung mga babae matanda na wala namang kinalaman dito ay namatay, at wala nang pagkakataong sila ay magsalita na sila ay biktima, ay itong mga to nagsampa o humingi ng tulong para magsampa ng demanda, ngunit walang pumansin at hindi to nabigyan ng atensyon dahil nga malakas ang kalaban babanggain nila. Ito ay panahon pa ni Duterte. Kaya itong mga human rights advocate at itong si Senator Trillanes ay naisipan nilang tulungan yung mga biktima at magsampa, humingi ng tulong sa International Criminal Court o ICC upang dinggin ang mga kaso ng libo-libong biktima ng EJK at biktima ng war on drugs ni Duterte. At 2017 pa po ito ito ay unang isinampa doon sa Netherlands. Wala siyang eksaktong buwan kung kailan, pero 2017 at 2018 o late 2017 nang nasa watch list na ng ICC ang Pilipinas dahil sa kaliwat kanang patayan na nangyayari 2018
nagpuntahan dito ang mga kinatawan ng ICC, ngunit wala nang hindi na nakipag-coordinate sa mga ahensya ng Pilipinas. Sila ay pumunta bilang mga parang turista lamang, private citizen, upang mag-imbestiga, tanungin ang mga biktima, puntahan ng mga lugar kung saan may mga naganap na pag-summary execution, at doon na po nakita siguro ng ICC na meron nga talagang kailangang panagutan, may kailangan talagang managot, dahil libo po ang namatay rito, 30,000. Hindi po to basta-bastang isang tao, dalawang tao lamang, kundi libo. Kaya nga crimes against humanity ang kasong pumasok o yung tumugma dito sa mga kasalanan na ginawa ni Duterte. At pag-usapan natin na din kung ano ba yung mga dahilan ng human rights advocacy, yung mga human rights at alam ko ito, mga member dito, mga kalimitan, mga pare, mga individual at mga private citizen na may mga pare-pares na pananaw tungkol sa human rights. Okay, unang-una sa detalye kung bakit nagpunta si Trillanes dyan sa ICC. Okay, ang petsa ng pagbisita nga po ay 2017. Ang layunin kasi dito ay magbigay ng ebidensya na may kaugnayan sa mga patayan na naganap sa ilalim ng kampanya ng War on Drugs ni Duterte. Bakit eto? Kung talagang gusto ni Senator Amy na meron talagang hustisya rito, bakit hindi itong mga biktima rin ay bigyan niya, gaya na sinabi ni Secretary Boying Rimulya, yung mga namatay din, ang mga kamag-anak ng namatay? Bakit ito hindi gumawa sila ng hearing tungkol naman dito sa mga biktima? Bakit tila yung binibigyan lang nila ng pansin etong pagdakip ng ICC dito kay Duterte? Okay, dito sa pagsampa nito ni Trillanes sa ICC, ang kasama niya nga rito ay si Representative Gary Alejano at ilang complainants at yung kanilang abogado na si Jude Sabio. Okay. Kaya po dito sa kasong isinampa nila Trillanes at ni Alejano ay naging bahagi ng batayan ng preliminary examination na sinimulan ng ICC noong February 8. Yan, may eksaktong date na. February 8, 2018. Nagpunta po ang mga ICC rito sa ating bansa. Sa ilalim din ni dating ICC prosecutor, ito yung si Patu Bensoda, yung black judge. Isa po itong babae. At kung matatandaan nyo, nilait po ito ni Duterte. Okay, kung ano-ano mga paratang ang sinabi niya rito, pati personal ay hindi pinalampas ni Duterte rito. At yung tinatalakay dito sa Senate hearing, yung tama ba yung pag-aresto daw kay dating Pangulong Duterte noong March 11, itong taon na to, sa pangunguna po ni Chief General Romel Barbil at si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, ay tama po sa aking palagay, dahil isinerve po ang warrant of arrest na pinadaan po sa Interpol at binasahan ng Miranda rights si Duterte, at hindi naman nilabag ang kanyang mga karapatan, bagkus ay binigyan pa nga siya ng special treatment. Okay, at ang tingin ko pa nga dito ay yung mga kamag-anak o yung asawa at anak ni Duterte ang may mga ginawang paglabag, at yung kanyang mga abogado
Okay, kung yung pananakit ni Hanilet doon sa isang pulis na pagpukpok niya ng cellphone, yung pananakit netong si Kitty Duterte kay General Torre at pinagmumura niya, at yung itong abogado at yung isang bodyguard at si dating executive secretary itong si Salvador Medialdea ay tila obstruction of justice na ang ginagawa dahil panay ang pagharang, pag-delay at hindi pakikipag-cooperate dito sa PNP. Yun po ay isang way o isang grounds para kasuhan ka ng obstructive of justice. At umabot pa po ng 12 hours bago na isakay si Duterte sa charter plane. Kaya hindi po nalabag, bagkos talagang gusto lang i-delay netong kampo ni Duterte para nang sa ganon ay ang plano nila rito hospital arrest tong si Duterte. Kung hindi man maidadala sa local judge dito sa atin, ay plano nilang i-hospital arrest itong si Duterte. Kaya ang kapulisan ay hindi na ipinapasok o di na pinapunta ang mga kaalyado ni Duterte doon sa loob ng opisina o yung doon sa loob ng departure area ng Villamor Air Base. Lalong-lalo na tong si Sara Duterte, dahil etong si Sara Duterte ay siguradong isa rin to sa haharang at isa rin to sa lalong magpapagulo ng sitwasyon. Dahil nung kay Zuleika Lopez nga ay nakagulo to si Sara at kinasuhan ng obstruction of justice ng pulis dahil sa ginawa niyang pagtakas. Tinakas niya itong kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez at itinakbo niya sa hospital nang sa ganon ay hindi makuha ng pulis para dalhin sa custody o kustodiya ng kapulisan. Ganon ang gagawin din nito ni Sara kung sakaling siya ay nakapasok sa Villamor Air Base. So hindi po nalabag ng kapulisan, pinatupad po. Ang nais lang talaga netong Senate hearing na to sa pangunguna ni Amy Marcos ay upang maprotektahan pa nila o maisalba pa nila yung susunod na mai-issuean ng warrant of arrest ng ICC. Dahil alam nilang itong si Duterte na nasa dahig na ay wala na silang magagawa. Kaya ang kanilang punto rito ay ito na lang, isalba na lang nila itong si Bato, itong si Bongo at itong si Sara kung sila man yung masiserban ng warrant of arrest itong darating na mga araw na to. Gustong palabasin nito ni Amy Marcos na ang mga kapulisan, ang mga nasa gobyerno ng kanyang kapatid ay hindi pinatupad yung tama at bagkus pinagbibintangan pa na kinidnap daw itong si Duterte. Yan ang pinapalabas nila, pero mukhang seryoso ang pamahalaan na gawin at ipatupad ang batas. Maging yung mga naninira nga o gumagawa ng mga fake news ay masasampulan na rin po ng gobyerno natin. Dahil anytime soon ay tukoy na po sila at pasasabkuin na rin po ng ating gobyerno ang mga vlogger na yan. Yan po yung sa pangunguna nila Badoy, nila Uson, nila Banatbay, etong si Anthony Taberna at etong si Jason Sa. Marami pa po marami pang mga DDS vlogger na grabe yung pinakalat na fake news dito sa social media. Binaboy po nila ang social media dahil hindi nila matanggap yung nangyaring aresto sa kanilang tatay
Itong si Digong Duterte. So, yun po ang akin nakikitang layunin dito ni Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, ay upang palabasin na mayroong pagkakasala yung mga nagpatupad ditong pagkakahuli kay Duterte, at sumunod dyan yung upang maisalba yung susunod na yung second wave na siserban ulit ng warrant of arrest ng ICC. So, gaya ng sinabi ng palasyo sa pangunguna ni Yusek Claire Castro, sinabi niya na galing to sa presidente kung ano man yung pinatupad nung una kay Duterte na paghuli at pag-serve ng warrant, ay ganun din ang gagawin sa pangalawang wave ng warrant of arrest ng ICC. Sa makatuwid, wala pong magbabago sa gagawin ng PNP kung sakaling hingiin ang tulong nila ng Interpol at ipatupad ang tamang proseso. Okay, so yun po ang aking pananaw at aking komento rito, reaction dito sa ganitong ginagawa ni Senator Amy na mga hearing na ito ay isang kangaroo hearing lamang ng Senado para maibsan yung kanilang nararamdaman na sakit na wala silang nagawa na pigilan ng ICC para hindi mabitbit si Digong Duterte doon sa The Hague, na ngayon ay wala na silang magawa kundi sundin at ipatupad o sumunod sa proseso ng hearing ng ICC. So kung kayo po ay meron ding reaction at meron din po kayong ibang pananaw o katulad na pananaw dito sa ating topic, comment down below na lamang po, at open po ang lahat ng inyong reaction dito sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. So hanggang dito na lamang po, at salamat ulit sa inyong pagbisita at pakikinig. Hanggang sa susunod po, paalam at God bless po sa inyong lahat.